Sa mundo ng showbiz, kung saan ang bawat kilos, salita at emosyon ng isang artista ay agad na nasisilip ng publiko, madalas nakakalimutang may mga tao rin sa likod ng mga kamera. Mga pusong marunong masaktan, matakot, mangarap, at umamin sa sariling kahinaan. Isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa kasalukuyan, si Alden Richards, ay hindi naiiba rito. Sa isang kamakailang panayam, hindi lamang niya binuksan ang kanyang puso, kundi naglabas din siya ng isang pag-amin na umantig sa marami. Ang takot niyang tumandang mag-isa. Sa unang tingin, tila imposibleng marinig ang ganitong pangamba mula sa isang tulad niya. Gwapo, matalino, may mabuting reputasyon, at higit sa lahat, matagumpay. Sa dami ng tagahanga niyang nakangiting nakaabang, sa dami ng babaeng humahanga sa kanya, at sa lawak ng pribilehiyong mayroon siya, bakit nga ba may puwang sa puso niya ang takot? Bakit may lungkot sa tinig niya nang sabihin niyang isa sa pinakakinatatakutan niya ay ang manatiling single hanggang pagtanda? Habang umuusad ang interview, unti-unting lumitaw ang mas malalim na dahilan sa likod nito. Hindi ito simpleng takot sa pag-iisa. Isa itong salamin ng mga taong nagmahal ng tahimik, nagbigay ng hindi humihingi, at nagsakripisyo ng walang kapalit. Naging emotional si Alden habang pinapaliwanag niya ang pinag-uugatan ng kanyang pananatiling single. Hindi raw dahil walang nagkakagusto sa kanya, hindi rin dahil ayaw niya sa pag-ibig. Sa katunayan, handa naman daw sana siyang magmahal. Ngunit sa bawat pagkakataong dumadating ang posibilidad ng isang bagong relasyon, nauuna ang mga responsibilidad. Mas inuuna niya ang pamilya, ang pinakamahalagang yaman para sa kanya. Ayon pa sa aktor, may pagka-selfless daw siya. Mas matimbang sa kanya ang kaligayahan at kapakanan ng mga mahal niya kaysa sa sariling romantic life. Marami ang humanga sa katapatang iyon. Ngunit marami rin ang nagtanong, hanggang kailan siya magpaparaya? Hanggang kailan niya isasantabi ang sariling pangarap na magkaroon ng sariling pamilya? Hindi nagtagal, kumalat ang clips at quotes ng kanyang pahayag sa social media. Tulad ng inaasahan, hindi napigilan ng netizens ang pagbigay ng kani-kaniyang pananaw. May mga natuwa, may mga nag-alala, may mga nagbigay ng mungkahi, may mga nangasar, mayroon ding nagbigay ng madaling solusyon, na para bang ganoon lang padali ang pag-ibig. Sa gitna ng mga komentong lumutang, may ilang agad na nagtanong, bakit hindi kasi siya manligaw? For sure, marami naman ang nagkakagusto sa kanya. Guwapo siya, matalino at mayaman. Ang komento'y may halong paghanga at panghihinayang, ngunit totoo naman na sa isang tulad niyang may napakaraming katangian, tila imposibleng walang babae ang magkakagusto. Subalit may iba ring nagsabing, takot siyang tumandang binata, pag ganyan, siya ang may problema. Isang pahayag na maaaring harsh sa pandinig, ngunit sumasalamin sa pananaw ng ilan na ang pag-ibig ay dapat inuuna. Sa kanilang mata, ang pagiging single ay hindi dapat ikatakot, lalo pat marami naman ang oportunidad para kay Alden. Ngunit hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Hindi nila alam ang bigat ng responsibilidad na pasan niya sa balikat. May isa pang nagbiro. Hinihintay kasi niya ang blessing ni Mama Mary. Isang komentong may halong humor, pananampalataya at pagbibiro. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang binabalik sa pananampalataya ang pagdating ng tamang tao. Marahil may mga fan na natatawang nagkomento, ngunit sa likod noon ay ang ideya na baka nga naghihintay lang si Alden ng oras na nakatakda ng pag-ibig na hindi kailangan pilitin. May iba namang nagsabi, baka naman torpe. Ang isang simpleng biro, ngunit may kurot ng katotohanan. Sa kabila ng kanyang confidence on-cam, maaaring may bahagi ng aktor na nag-aalangan, natatakot magpakita ng kahinaan o natatakot mabigo. Lalo na sa isang industriyang bawat pagkakamali ay mabilis nagiging headline. Dagdag pa ng isa pang netizen, feeling ko takot siyang mabasted. Totoo namang may mga tulad ni Alden mas kinapakagwapo at tagumpay, na may takot pa rin sa rejection. Ang sakit ng pagkabigo ay hindi namimili ng hitsura o kayamanan. Hindi rin nakaligtas ang kanyang pagiging single sa panghihinayang ng iba. Tatandang binata, sayang naman ng lahi niya, may nagkomentong may halong biro at seryoso. Sa kulturang Pilipino, ang pag-aanak ay madalas ikinakabit sa pag-asa ng pagpapatuloy ng pamilya. At dahil sikat at minamahal siya ng publiko, tila may collective desire ang fans na makita siyang magkaroon ng sariling pamilya, sariling anak, at sariling tahanan. May isa pang nagbigay ng payo. Kung ako kay Alden, mag-anak na lang siya kung ayaw niyang mag-asawa. At sinundan pa ito ng isa pang komento. Oo nga, kailangan niya ng anak na mag-aalaga sa kanyang pagtanda at magpapakalat ng kanyang lahi. Sa social media, ang bawat opinyon ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskusyon. Practicality ba ang hanap ng isang tao o tunay na pagmamahal? Sa kaso ni Alden, malinaw na hindi niya hinahanap ang shortcut. Alam niyang may tamang panahon, tamang tao, at tamang dahilan para magkapamilya.
Isang netizen naman ang nagpahayag ng hindi pagkakaunawa sa pag-aalala niya. Di ko get kung bakit nagwo-worry siya na tatanda siyang mag-isa. He's only 33. Sa mundo ng karaniwang tao, 33 ay bata pa. Marami pang oras, marami pang pagkakataon. Ngunit sa mundo ni Alden, isang mundo ng pagmamadali, expectations at pressure, ang bawat taon ay may katumbas na tanong. Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakapamilya? Kailan ka magiging handa? Ang pressure ay hindi dahil sa edad niya, kundi dahil sa tingin ng tao na oras na para sa kanya. Isa sa mga pinaka-controversial na komento ay, baka naman na-trauma talaga siya ng binasted ni Catherine. Bagaman hindi na pinatulan ng aktor ang usaping ito noon pa man, hindi may kakailang may bahagi ng publiko na naghahanap ng dahilan sa bawat kilos ng isang artista. Sa mata ng fans, ang kahit anong public rejection, totoong rejection. At para kay Alden, maaaring iyon ay naging bahagi ng kanyang emosyonal na karanasan. Hindi man niya aminin o pag-usapan, alam ng marami na ang pagkabigo, lalo na kapag nasa harap ng publiko, ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat. Sa kabilang banda, may mga komentaristang tila mas nakatuon sa idealismo ng pag-ibig. Diyos ko, sa gwapo at yaman mong iyan, maraming babae ang pipila pa para anakan mo. Ang ganitong komento, bagamat may humor, ay nagpapakita rin ng pagkadismaya ng ilan na hindi pa rin siya pumasok sa isang relasyon. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Alden. Ang pag-ibig para sa kanya ay hindi lamang tungkol sa ganda, yaman o pagkakaroon ng anak. Sa pagkakakilala ng publiko sa kanya, malalim siyang tao at hindi papasok sa isang relasyon ng hindi sigurado. Hindi niya kayang masaktan ang isang babae dahil lamang sa pressure na magka-love life. Hindi rin niya kayang magbigay ng oras na wala siya. May isa pang nagkomento, parang mas problema pa nga ng babae ang pagiging matandang dalaga. Sa lipunang Pilipino, may gender bias talaga pagdating sa pag-iisa. Mas pinoproblema ng lipunan ang babaeng tumatandang dalaga kaysa sa lalaking tumatandang binata. Ngunit tila binabaliktad ngayon ni Alden ang narrative na ang takot tumandang mag-isa ay hindi lamang pang babae, kundi pang tao. Na ang pangarap magkapamilya, pangarap ng lahat, hindi lang ng iisa. May netizen ding nagbigay ng suhestyon na tila modernong solusyon. Gayahin mo na lang si Papa P. Masaya naman kahit single basta may anak. Kilala si Piolo Pascual bilang isa sa mga pinakamasayang single father sa showbiz. Ngunit hindi ibig sabihin ay iyon din ang daang tatahakin ni Alden. Ang bawat tao ay may sariling rhythm, sariling hinog, sariling journey. At para kay Alden, ang pagiging ama ay isang bagay na nais niyang paghandaan ng husto. Isang bagay na nais niyang maibigay sa tamang tao, sa tamang oras at sa tamang sitwasyon. Sa huli, may isang komentong tila nakarelate ng husto. I feel you, Alden. Si Vice nga, ang daming pera and yet gusto ring magkaanak para merong aalalay sa kanyang pagtanda. Isa itong mas malalim na katotohanan. Ang takot tumanda ng mag-isa ay hindi nakabase sa estado ng buhay, sa pera, sa kasikatan o sa hitsura. Ito ay usapin ng seguridad, ng companionship, ng pangarap na may pamilya kang masasandalan, mga anak na tatawa sa tabi mo, at tahanang hindi malalamon ng katahimikan. At kung tutuusin, ang takot ni Alden ay hindi kahinaan. Ito ay katapatan. Sa dami ng artista na nagtatago ng tunay na nararamdaman, heto siya, nagpakatotoo. Nagpahayag ng isang damdaming matagal ng kinikimkim, isang takot na marami ang nakakaranas, pero hindi masabi. Marahil, kaya naging emosyonal ang marami sa pagsagot niya ay dahil sa wakas, nakita nila ang isang Alden na hindi artista, hindi sikat, hindi matinee idol, kundi isang simpleng tao. Isang taong may pangarap, may mga responsibilidad, may mga iniisip, at oo, may mga takot. Kung tatanungin kung ano ang tunay na ugat ng kanyang pangamba, maaaring ito'y ang bigat ng mga responsibilidad niya sa pamilya. Bilang breadwinner ng mahabang panahon, siya ang nagdala ng bigat ng mga pangangailangan ng kanyang ina at mga kapatid. Siya ang nagpaaral, nagpagawa ng bahay, nagbigay ng komportabling buhay, lahat sa ngalan ng pagmamahal. Sa ganitong kalagayan, hindi ka taka-taka na mas nauuna ang kanyang priorities. Hindi madaling pumasok sa isang relasyon kung alam mong hindi mo mabibigyan ng sapat na oras at atensyon ang isang babae na nararapat mahalin ng buong buo. Hindi madaling magmahal kung ang isip at oras mo ay hati sa trabaho, obligasyon at inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang pagnanais niya. Naroon ang pangarap. Ang pagnanais na balang araw, may makikilalang isang babae na makakaunawa sa sitwasyon niya. Isang babaeng hindi matatakot sa mundong ginagalawan niya. Isang babaeng kayang tumindig sa harap ng pressure, intrigang walang katapusan at mata ng publiko. Isang babaeng makakasama niya sa pagtawa, sa pagod, sa tahimik na gabi, sa mahabang araw at sa mundong walang kasiguraduhan.
Isang babaeng tatanggap sa kanya hindi bilang artista, kundi bilang Richard Fulkerson Jr. Ang totoong siya. At habang pinagmamasdan ng publiko ang journey niyang ito, marami ang nagdarasal para sa kanyang kaligayahan. Maaaring hindi pa ngayon, maaaring hindi pa handa ang puso niya, maaaring hindi pa rin dumarating ang tamang tao. Ngunit sa kwento ni Alden, may aral na dapat tandaan ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi karera. Hindi dapat minamadali, hindi dapat pinipilit, at hindi dapat sinusukat sa edad, estado, o pressure ng lipunan. Sa kabila ng kanyang takot, nananatili ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sapagkat kahit takot siyang tumandang binata, hindi naman nawawala ang pananampalataya niya na balang araw, may darating. At sa araw na iyon, handa siyang umibig ng buong buo. Handa siyang magpahinga mula sa bigat ng responsibilidad. Handa siyang maging siya, isang taong handang magmahal at mahalin. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, patuloy siyang magtatrabaho, magbibigay, magmamahal sa pamilya at mananalangin. Hindi upang takasan ang takot, kundi upang harapin ito ng may lakas at pag-asa. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang takot tumandang mag-isa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na nais niyang magkaroon ng tunay na kasama. At iyon ang pinakamalaking katotohanan ng pagiging tao, ang pagnanais na hindi nag-iisa, ang pagnanais na may bahagi sa buhay ng iba, at ang pagnanais na may tahanang uuwian. At si Alden Richards, sa kabila ng lahat ng iniisip ng tao, ay isa lamang sa milyong nangangarap ng parehong bagay. Isang pag-ibig na totoo, isang pamilyang buo, at isang bukas na hindi nakakatakot harapin.